Master Jet, curious po ako doon sa pag-combine ng SSS contribution at GSIS contribution para magkaroon ng pension. Maaari niyo po bang i-elaborate? Salamat po, Master. So, ito po yung tinatawag na portability law. No, ito po ay gusto ko pong pag-usapan sa episode na ito matapos ko po nabasa itong isang komento na curious po. And maybe kayo rin po ay curious tungkol po sa ano po sinasabi ng retirement option na ito ng GSIS na ayon po sa Republic Act 7699 or Portability Law effective May 1994. Matagal na pala ito mga master. 1994 pa. So ito po no yung sino po yung pwede mag-apply ng portability law, yung i-combine yung contribution mo sa SSS at sa GSIS. Una, if you are not entitled for the pension benefit galing sa either or both the GSIS or the SSS dahil you are unable to meet the requirement period of service or number of contributions. So, hindi necessary na hindi ka eligible sa SSS at hindi ka rin eligible sa GSIS. Maaari na eligible ka sa isa pero hindi ka eligible doon sa isa. Kaya nga po sinasabi niya, if you are not entitled either or both the GSIS or the SSS. So, pwede po, no? Ito pa, isang requirement kung sino po yung pwede mag-apply. Kung meron kang less than 120 months of SS contributions. 10 years po yun. Hindi umabot ng 10 years yung contribution mo sa SSS. Or less than 180 months of creditable government service or 15 years naman sa GSIS. Kung hindi ka umabot ng 10 years contribution sa SSS or hindi ka umabot ng 15 years na serbisyo sa GSIS. So, yun po ang mga tao na eligible para dito sa portability law kung saan pwede i-combine yung contribution mo sa SSS at sa GSIS para mas malaki ang makukuha mo na pensyon. Pero tandaan po na dapat ay walang overlapping of periods of service or contributions under sa GSIS at sa SSS. Ibig sabihin nito, hindi pwede na kung sa taong ito mayroon kang service sa GSIS tapos nag-contribute ka at the same time sa SSS, hindi po pwede na counted yun na period for both SSS at GSIS. Hindi po pwede na mag-overlap yung period po nila. So dapat yung mga period na wala kang GSIS service tapos dapat that's the time na meron kang SSS, no? Doon po yung kukwentahin nila. Hindi pwede na both yung naging remittance mo for this particular period tapos counted siya para na rin po sa dalawa, no? So ganun po. Walang overlapping dapat. Sa pamamaraan ng portability law ay ito po yung i-add up yung period ng creditable service or contribution sa GSIS at SSS para eligible ka sa computation ng kanilang benefit. Then amount of benefit to be paid by GSIS or SSS shall be proportionate. No, so base po doon sa computed na magiging pension mo, ibabase sa creditable service at contribution, doon po yung proportion ng kung magkano yung kukunin from the GSIS, magkano yung kukunin from the SSS. So kung ganun po yung kanyang magiging basihan. So ito pong uri ng portability law, no, ito po ay isang batas, no, na allowed, nagbibigay po ng chance para mayroon tayong pension kung hindi mo tayo eligible sa isa. At least dito sa dalawa, tatanggap pa rin po tayo ng pension. So ito po ay benefit under this law is in the form of monthly pension payable at the age of 60. So still, kinakailangang 60 ka, that's the time na mag-start na yung pension mo. At yun nga mga master ang tungkol sa portability law. Isa po sa mga retirement options na available sa GSIS mula pa po noong May 1994. So,
Maganda po na ito ay mapag-usapan at isa po sa inyong i-consider if ever kayo po ay gusto na po magretiro. Basta ang tingnan po natin, hindi ka eligible in either SSS or GSIS. So pwede mo po siyang i-combine. Or kung hindi ka eligible sa dalawa, pwede pong i-combine. Pero kung eligible ka sa pension sa dalawa, huwag nyo na pong i-combine. Kasi without portability law, tatanggap ka rin naman ng pension mula sa SSS at sa GSIS. Kung eligible ka sa pension sa dalawang ahensya na yan. Kasi sa SSS kasi, pwede naman po tayong mag-contribute, no, kahit po tayo ay nasa government, pwede naman po tayo as self-employed doon sa SSS na yon para makompleto yung 10 years contribution at tatanggap pa rin ng pension kapag 60 na.